Okay, so Webes, December 14, 2023. This is the Dark and Light Side, episode 78. So alamin natin, saan ba manggagaling ang problema natin ngayon sa araw na ito? No, saan? Saan at kanino? And then, kanino din natin makukuha ang mga posibleng solusyon sa problemang or hinaharap. Ganun ba yun? Bahala na. So, ganun na yon. Sige, ito. Una. Six of Swords. Pangalawa. Page of Pentacles. And pangatlo. Four of Wands. Ito yon. Bakit ako natawa? Kasi, Six of Swords is supposedly, ito yung panahon na dapat kang matuto, no? Sa mga rason at dahilan mo sa buhay. Tapos, yung sumunod is Page of Pentacles. So, ibig sabihin nito, may mga hinihintay ka or inaabangan ka at inaasahan na mensahe, no? Na may magbibigay sa'yo ng pera, may mag-aabot sa'yo ng tulong, no? Regalo, pamasko, para maging masaya ang Pasko mo. Ito yon, di ba? Pero, tignan natin. Kasi ito yung problema, hindi ito ang solusyon. Ito yung problema mo. Wala kang ginagawa, kundi naghihintay ka lang at umaasa ka. Tignan natin ha. Una dito. The High Priestess. Pangalawa. The World. And pangatlo, Ace of Swords. Ayan. Okay. Kung ikaw, umaasa ka na may mga tao or may mga matatanggap kang pamasko, no, galing sa ibang tao, sa pamilya mo, na magpapasaya sa'yo, na hindi mo na po problemahin ang Pasko at bagong taon, diyan ka nagkakamali. Kasi may nanonood sa'yo. Hindi siya ganon may nag-o-observe, no? This is probably a spirit or a guide na tinitignan ka kung anong ginagawa mo at anong paghahanda or pagsusumikap ang ginagawa mo para magkaroon ka ng sarili mong budget or sources para ma-comply mo ang gusto mong makamit sa buhay. Kasi may mga tao na ayaw nilang magtrabaho. Pero nagrereklamo sila kung hindi sila bibigyan ng pera, di sila bibigyan ng regalo, hindi sila pinagbibigyan sa gusto nila. So kung gusto mo, no, sinasabi ng guide na ito, kung gusto mo na makamit ang lahat-lahat sa buhay mo, which is the world, no? Kailangan mo hanapin ang lahat ng potential sa buhay mo, which is, this is Ace of Swords. A potential reason or a potential options para kumita ka ng sarili mong pera, para makabili ka ng gadget na gusto mo, para makapunta ka sa mga parties na gusto mo, para magkaroon ka ng maganda at memorable na Pasko at bagong taon. So, ang punto dyan, no? Ang pangit naman na lagi ka lang libre sa bawat okasyon. Ang pangit din na sa bawat pagsabay mo sa okasyon or pagpunta mo, lahat ng gamit mo, hiniram mo lang. Or sabihin na natin, binili mo, pero yung perang pinambili mo, hiniram mo or hiningi mo, pinilit mo sa magulang mo. Na naging dahilan na nasira ang budget sa Pasko. Kaya, huwag kang magpaka-sosyal, no? Huwag kang magpanggap, in short. Huwag kang maghintay, gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng sarili mong perang pambili sa mga luho mo sa buhay. Gumawa ka ng paraan para may sarili kang panghanda mo sa Pasko
at bagong taon. Huwag lang yung nakaabang ka lang at umaasa sa lahat-lahat. Kasi may nanonood sa'yo at tinitimbang niya kung karapat-dapat ka ba talagang bigyan ng blessings o hindi. Kasi yung hinahanap niya sa'yo is yung kusa mong pagsunod or paggawa ng pamamaraan na sundin lahat ng potensyal. Kasi pwede naman di ba? Kahit sabihin mo na hindi ka ganun ka mahilig sa trabaho, hindi ka ganun kasipag. Pero kung marunong kang mag-sideline, kahit papaano magkakaroon ka ng pera para sa sarili mo. Kung gusto mong makabili ng cellphone, di maghanap ka ng part-time job mo para makaipon ka ng pambili. Kung gusto mo rin na makapunta ka sa mga celebrations, mga events, or parties, wag mong pilitin na mangutang magulang mo or asawa mo para lang sa'yo. Wag ganon. Kasi merong mga wife or husband, kalimitan wife kasi. May mga wife na pinipilit yung husband na mangutang para dumami yung handa nila, magbongga sila ng celebration kasi gusto niyang mapuno ang mata ng paligid. Mapuno ang mata ng mga kapitbahay, lalong-lalo na yung mga taong galit sa kanya. No? Pero ang hindi niya alam, napuno niya ang mata ng mga tao sa paligid. Pero binutas niya ang bulsa ng asawa niya. Kasi yung asawa niya nagkakandakuba sa trabaho para sana sa mga anak nila at sa bills nila, hindi para sa mata ng ibang tao. So, sana, magising kayo lahat sa katotohanan na nandito tayo sa mundong ibabaw, hindi para magpasikat, hindi para maging mayabang, or ma-pride, or ma-ego, Andito tayo sa mundong ibabaw para tuparin ang kanya-kanyang misyon na iginawad ng universe at ng Diyos sa atin. So, walang tatagal. Lahat tayo may termino sa mundo. Lahat tayo nakakontrata sa universe. So, habang may kontrata ka pa, gawin mo na ang lahat-lahat. Ganun din sa pag-ibig. Habang kayo pa, ingatan mo. Kasi, kapag nawala sa'yo yan, tsaka mo marirealize kung gaano kalaki ang naging bahagi niya sa buhay mo na sinayang mo. Okay? So, bago mo pagsisisihan ang lahat, pag-isipan mo na. Bago ka masaktan ng todo, pahalagahan mo siya. Ganun lang kasimple ang buhay. Kasi, pagsisisihan mo na hindi mo siya inalagaan nung nagkasakit siya, hindi mo man lang siya binigyan ng extra effort nung ikaw yung naging priority sa buhay niya, hindi mo man lang siya binigyan ng pansin, or sabihin natin hindi mo man lang naipakita sa kanya na proud ka din sa kanya. Kasi may mga taong ganun na 'di ba, ikaw proud ka na siya yung kasama mo, siya katabi mo, siya lahat-lahat sa iyo. Tapos pagdating sa kanya, siya hindi siya proud sa iyo, kinahihiya ka. Yung ganun. So kapag nagkaroon ka ng ganun na feeling, magtaka ka, magduda ka. Kasi kapag hindi proud yung husband mo sa iyo, ibig sabihin, husband mo mismo ay hindi, may mga part sa'yo na ayaw ng husband mo. It's either ugali mo or kahihiyan niya. Kasi, ganun yung husband kapag pinahiya mo siya, tapos, hindi mo siya nire-respeto, tapos, hindi ka man lang marunong mag-budget, hindi ka man lang marunong maghanap ng option para tulungan siya, darating talaga sa punto na iiwanan ka, ipagpapalit ka. So, kapag yun nangyari, wag mo na siyang awayin, wag mo na ipatulfo. Kasi kung hahalongkatin, kaya siya naghanap, minsan, dahil na rin sa'yo. Okay, yan na yon. Proceed tayo.